Hey sir, today I will explain my part 1 in my activity. So, here my part 1. Naglagay lang ako ng data niya. Okay, ito yung mga data na nakalagay dun sa instruction sa activity. Yung may mga valid values and mga invalid values niya. Then after that, nag-proceed ako sa class invalid score error. So ito yung custom exception niya para sa mga invalid score na yung mga out of range. Then here naman sa invalid score, ito naman yung mga list para sa mga valid score lang. Then after that, itong value na here sa 4, ito yung loop ito para i-check ang bawat value sa mga data. Then after that, itong try niya, no? Dito sa try num is equals to int. So ginagamit siya para i-convert ang value to integers. Then after that, itong if num is here, ginagamit naman siya para i-check ba kung out of range na yung number, kasi dapat ang number is 0 to 100 lang siya. Then after that, itong except values error niya, yung print niya is ginagamit to para sa mga errors na hindi number. For example, itong NA niya, hindi siya integers, mga string siya, no? Ito NA, NABC niya. Then itong except invalid score error naman, yung print niya is ginagamit siya para sa error kapag out of range siya. For example, katong mga negative, itong mga negative 10, and then itong 105 niya, kay ang tama lang niya is 100 lang. Then after that, itong kanyang exception as ginagamit siya para makatch all niya yung parang yung mga iba pang mga errors niya. So dito siya naka-print. And then after that, yung else niya, ang else is ginagamit siya kung wala ng error or na pa ba idadagdag sa mga valid score niya. Then the last one is itong finally. Finally, yung print sa finally niya is para siya sa mga laging para lagi siyang mag-run kahit na may mga error pa or wala. Then after that, ito namang clean score niya. Ang clean score is ginagamit siya para makopy lang niya yung mga valid score. Then ito namang unique score is para sa mga unique score lang na yung mga matanggal yung duplicate gamit yung set. Then sa result, ito naman yung dictionary para bilangin ang pass at failed niya kung ilang beses. Then here sa for score niya, itong loop na to is para i-check ang mga bawat score sa pass or failed. Then after that, itong sa print niya, ito yung na final output na. So try natin siyang i-run kung run ba siya. Okay, ayan, as you can see, nag-process na siya, process 85, 90. So ito NA, nag-invalid ng NA since hindi naman siya integers. Then itong negative 10 siya, out of range na siya, kay ang lang niya is 0 to 100 lang, tsaka to 105. Then ABC, so ito yung clean score niya 85, 90, 75, 88. Yung unique naman 88, 90, 75, 85. Student system Java. And then as you can see here, itong static hash map string niya is ito, ginagamit naman to para ma-store ng mga random ID at mga password niya. Then after that, mag-proceed sa static class invalid input exception. Ito yung custom naman to na exception class para sa mga invalid inputs. Then after that, itong public static void register. Ito yung method para sa mga nag-register na mga students. So after that, ito namang if password .length, ginagamit naman tong ito kung para i-check kung ang password ay less than 80 characters. Then itong throw new niya, ginagamit naman siya para mag-throw ng error kung maigsi ang password. And then
ito naman is dito sa 8 password na to, chine-check niya kung may mga number and password na gamit ang regex. Regex yung mga any digit ba? Ito any digit siya. Ang ano nito, pasabot niya. And then dito naman niya sa throw niya sa invalid exception, ginagamit naman to para mag-throw ng error kung walang number. And then next is if the student naman dito contain key ID, ginagamit naman to para i-check kung nag-exist ba yung student ID. Then itong throw niya naman is para sa mga error naman kung may duplicate ID ba siya, no? And then after that ito namang student put that ID, ginagamit to kung ang lahat ng valid ay store ang ID niya at password. So after that, ito yung magiging print niya, successful message to na register na yung yung ID niya successfully. Then ito namang part na try, ginagamit naman to para sa first attempt niya. Sa password is too short, kapag password too short, magagamit tong attempt na to. And then the next one is itong system that print, ginagamit naman to para i-print yung mga error message. Then here sa finally na print, ginagamit naman to siya para laging mag-execute kahit na may mga error man siya or wala. So after that, ito namang try na ito yung second attempt siya na kung wala talaga yung number ang password, no? Ito yung ginagamit niya. Then next na try naman, ginagamit naman to para sa third attempt kung valid ba yung mga registration. So dito siya nakapaloob. Then ito sa fourth attempt niya, ginagamit naman to para sa mga duplicate ID, ganun. So itry na natin siya na iparun kung magra-run ba siya. So ayun, ito as you can see, no, meron na siyang passwords too short, then attempt finish, ito password too must contain a number, attempt finish. So ayun, na siya. So after that, no, gumawa naman ako ng mga PDF niya para maiisa ko lang yung program. So here ang Python na program na pinaliwanag ko kanina, so inilagay ko lang siya dito. Then after that, ang PDF naman niya sa part 2. Then itong part 2, since meron pa siyang debugging challenge, so inano ko lang yung debugging challenge, pinaran ko yung code na binigay, then in-identify ko yung mga errors niya, kung saan siya nag-errors and ano yung cause. Then after that, in-identify ko lang yung 3 na errors na nakita ko dito, no? Then inilagay ko lang din yung mga kung anong nangyari doon at paano siya ayusin. So as you can see, sir, na siya Taglish. So mas sanay kasi ako magsulat ng Tagalog, mas express ko yung self ko. That's why ito yung ginamit ko na na language. Then here naman, after nun, finix ko na yung code niya. So as you can see, in-indicate ko na siya dito using VS Code. Then yung output niya here, ang final output na nagawa nung after ma-fix nung code. Then after that, ito namang sa student system Java. So makikita nyo, inilagay ko lang din yung pinaliwanag ko na una na program sa student system Java. So after that, meron pa siyang trace analysis. Same sa part 2, meron din siyang code na binigay na i-identify din yung mga errors niya, then yung exact location, then yung call flow niya. Then after that, ma-identify na, i-explain lang siya
So, ito, na-explain ko na. No? So, let's proceed naman sa flowchart. Itong flowchart na to is para to sa part, niya, yung Python na in-explain ko kanina, no? Naka-indicate lang dito yung start niya, then hanggang sa matapos yung flow niya sa flowchart. So, as you can see na sila mga indicate na boxes is ito. And then, ito namang isa, para naman to sa flowchart niya for Java program, itong student system, no? So, ito lang, sir. That's all, sir. Thank you.